Ayon po sa Biblia, ang ating tagapagligtas ay si Heso Kristo na siyang darating. Ito po ang aking tanong. Alin po ang pinakamahalagang bautismo? Ang bautismo sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo, o ang bautismong sa pangalan ni Jesus? Acts 2:38. Ito lang po. Ito po sagot ko, kapatid. Ngayon po sinabi niyo si Kristo ang ating tagapagligtas at siyang darating. Kulang po yun. May iba pa pong tagapagligtas bukod kay Kristo. Meron pa pong iba. Pakinggan niyo sa 4 Gs ng unang Timoteo, ganito sinasabi. Sapagkat dahil dito ay nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap, sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay, na siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao. Meron pa pong isang tagapagligtas, yung Diyos na buhay. Si Kristo ay anak ng Diyos na buhay. Yung tatay niya, yun ang Diyos na buhay. Yun din ang tagapagligtas din po yun. Si Kristo kasi, tagapagligtas yan ng iglesia. 5 ng Epeso. Pakinggan nyo. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kaniyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Si Kristo po, tagapagligtas ng katawan. Yung katawan, yun nga yung iglesia sa 1:18 ng Kolosas. Pakibasa. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ayon. Pero alam nyo ba na hindi lang naman yung nasa iglesia ang maliligtas? Meron hong mga tao na hindi nakabalita ng iglesia. Kagaya ng mga panahong, ang mga narito sa Pilipinas, mga igurot, mga tausug, mga mangyan, wala pa pong iglesia rito noon. May mga tao naman pong mabubuti noon. O kaya, kagaya sa halimbawa, sa mga lugar na wala naman pong nakakarating pang Biblia, meron din naman pong maliligtas doon kung nabubuhay sila sa kabutihan. Kaya, ang Kristo, tagapagligtas ng iglesia. Yun namang Ama niya, tagapagligtas ng lahat ng tao na naglingkod na may malinis na puso. Kahit hindi naanib sa iglesia, noong mga panahong wala pa ang iglesia dito sa lupa. Ngayon, ang tanong nyo, alin ba ang mahalagang bautismo? Bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, o yung bautismo sa pangalan ni Jesus? Kayo na nga ang may sabi yung isa kumpleto 28:19-20 ng Mateo, pakibasa. Dahil dito magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kumpleto po yun Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Teaching them all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you, even up to the consummation of the ages. Ang sabi po sa 28:19-20 ni Mateo. Kaya kung tinatanong niyo po sa akin, alin ang mas mahalaga? Siyempre, mas mahalaga yung kumpleto. Tinan ninyo mga apostol, pati sa pagbibindisyon, ang ginagamit na bindisyon, pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Basa. 2 Korinto 13:14, ang biyaya ng Panginoong Heso Kristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. Ayon. Kasi hindi mo naman po pwedeng ialis yung Ama Kristo na lang. Lalabas po, antikristo tayo nun. Dapat sumampalataya ka sa Ama, sumampalataya ka rin sa Anak. Nakasulat po yan sa unang Juan 2:22. Sino ang sinungaling kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo? Ito ang antikristo. Sa makatwid ay ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. Kailangan para wag ka po maging antikristo, wag mong tatanggihan yung Ama, wag mong tatanggihan yung Anak. Pareho mo silang kuhanin. Pakinggan nyo sa sa Juan 14:1. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Believe in God and believe in me. Yan sabi ni Kristo.
Have faith in the Father and have faith in me. Lagi ho kasing magkasama yung mag-ama na yun eh. Kaya mas maganda yung bautismo na magkasama sila. Kasi yung sinabi sa Gawa 2.38, sinasabi nyo, pag-aralan po natin. 2.38 ng Gawa. Basa. At sinabi sa kanila ni Pedro, Sino ho may sabi? Si Pedro. Yung kabila, bautismo sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Sino may sabi? Kapatid na Willie. ang Panginoong Hesukristo po. Si Kristo may sabi nung isa, ang inuutusan niya, yung mga apostol. Opo. Ang sabi niya sa mga apostol, magsiyaong kayo, gawin yung alagad ng mga bansa, bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, na Espiritu Santo. Ang nagsasalita si Kristo, ang kausap yung magbabautismo, yung bautisador. They want to perform or to officiate the baptism. Yun ang kanyang kausap, yung 11. Ngayon, dito naman sa Acts 2.38, si Pedro naman na bautisador, ang kausap yung babautismuhan. Ano naman ang sabi ni Pedro? Basa. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Ayun. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ayun. Ang nagsasalita naman dito sa 2.38, si San Pedro mismo, ang kausap yung babautismuhan. Yun namang nagsasalita doon sa 28:19, si Kristo, ang kausap yung magbabautismo, kasama si Pedro ron. O ngayon, alin ngayon ang mas matatag? Kung mamimili tayo, hindi ho tayo dapat mamili eh. Magkapareho kasi yan eh. Wala naman dalawang bautismong sinasabi sa Biblia. Efeso 1:4. Pakinggan nyo nakasulat. May isang katawan at isang espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Sa Kristiyano po, isa lang ang bautismo. Yung bautismong ibinotismo kay Pedro, yun din ang ibinotismo kay Pablo. At sa lahat ng Kristiyano, kaya hindi ho natin dapat pagkontrahin yung 2.38 ng Gawa at saka yung Mateo 28:19-20. The apostles understand those things. They know that the baptism that they are officiating is the baptism that was commanded to them by Christ. Acts 2:38 and Matthew 28:19 will never contradict each other because they mean the same baptism. Ephesians chapter 4:4, it says, there is one body, one spirit, one Lord, one faith, one baptism. That is the conclusion of those things. Yun po ang ating masasabi.